Welcome to our YouTube channel, The Pillar of the Truth by Dr. Chris Dayugo. Muli po, itong iyong kaibigan, Dr. Chris Dayugo, na bumabati sa inyo ng magandang hapon. Para baka makalimutan ko mamaya, pwede kayong magtanong din ng gusto ninyong tanungin. Halimbawa, kung magtanong kayo tungkol sa legal, i-refer natin sa mga expert sa mga legal matters. At kung ang mga tanong din ninyo ay about medical, i-refer din natin sa mga expert espesyalista na mga doktor na mga kaibigan natin. At siyempre, kapag kailangan din ninyo ang personal na problema or counseling, pwede rin tayo dyan. At i-refer din natin sa mga kaibigan natin na mga doctor of psychologists. At kung sa salita naman ng Panginoon, ay siyempre i-refer natin sa salita ng Diyos. Kaya pwede po kayong magtanong at encourage others to ask questions also. Kagaya ng pinag-usapan natin ngayon na ang tanong, siya daw naman ay tumanggap sa Panginoon. At sabi din naman ni Kristo, pumasok ka sa iyong kwarto at doon ka manalangin at yung Ama natin sa langit, doon ka pakikinggan na hindi na kailangan lumabas, hindi na kailangan tumayo sa labas. Ito po yung tanong na sinasagot natin. At nung una na sinagot natin ito, sinabi natin na ang purpose ni Kristo, kung bakit na sinabi dyan, ayan ay tumutukoy sa sincerity sa panalangin. Kasi, noon kasi, lalo na ang mga heathens, lalo na yung iba na nasanay sa pakitang tao, mas gusto nila ang tatayo sa labas, nagpo-procession sa kalsada, para nakikita sila ng mga tao na sila ay makadiyos at sila ay nananalangin, pero sa totoo lang alam ng Diyos na pakitang tao lang ang kanilang ginagawa. Kaya yun po ang pinupurso ng salita ng Panginoon na huwag natin gawin. Huwag natin tularan ang mga iba na mas gusto nilang manalangin sa publiko, mas gusto nila yung pakitang tao. Yon ang ayaw ng Diyos. Pero yung pagsamba, wala pong pinagbawal, kundi ito ay pinag-utos ng Diyos. Nang ibig sabihin lang ni Kristo dyan, maiwasan yung pakitang tao na prayer. Halimbawa, sinabi ko previously na merong prayer meeting or prayer in group, at meron din tayong individual na prayer. Na pag prayer in group, pwede tayo magtipon-tipon sa isang bahay o kaya sa church para manalangin na hindi kailangan lumabas tayo na sumigaw sa kalsada. Kung meron ka namang personal prayer, ay ibig sabihin personal devotion na hindi group, pumasok ka sa kwarto mo at diyan ka manalangin, hindi kailangan lumabas ka sa kalsada at sisigaw ka doon na nanalangin na ipakita mo sa tao na nagpipray ka. Ayaw ng Diyos yan. Pero ang mga ito ay walang kinalaman sa pagsamba. Kaya ang tanong na kailangan pa ba magsamba, pupunta ng church, kailangan po. Kasi yon ang isang o kaya yun ang isang pinaka-importante sa buhay nating Kristiyano. Worship is our life, our lives. So, inumpisaan natin na tinalakay noon kung gaano ka-importante. Paki-review nga natin yung Hebrew chapter 10. Okay, noong nakaraan, pinag-usapan natin kung bakit yung
Saturday ay nagiging Sunday. Kaya i-review po ninyo yung previous na video natin para mapag-aralan ninyo ang standard ng Diyos, 6 days para sa atin at 1 day para sa Kanya. Noon, ang kailangan lang noon ay pagpapahinga ng isang araw. Pero binago ng Diyos ito. Meron tayong na-mention na versikulo like Hebreo 8:13. Na-mention natin doon na binago ng Diyos ang kanyang standard o kaya patakaran. Pero yung 6 na araw, para sa atin, isang araw para sa Diyos, nananatili yan. Ang binago lang, imbis na magpahinga tayo, magsamba na lang. Ganun po. Pero yung gathering, importante yan. Nasabi ko noon kung bakit nag-start ang gathering, worship, o kaya worship in the church, first day of the week. Kasi yun yung araw kung saan nabuhay si Kristo at nagbigay ng mga tao ng honor sa victory, tagumpay ng ating Panginoong Hesus at tagumpay ng ginawa ng ating Panginoong Hesus. Siya ay namatay para sa ating kaligtasan at siya ay nabuhay muli para sa ating pagkabuhay muli. Kaya natural, sinamba na nila. Hindi na sila nagpahinga ng Saturday kasi noon pa si Kristo nagtrabaho ng Saturday. Ngayon, para hindi mawala yung focus natin doon, kung kailangan magsamba, dito na lang sa Hebreo 10:25, pinakita rito yung kahalagahan ng assembly. Very clear naman. Not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some. Na tinutukoy dito yung mga apostol na nagsamba. I-plus mo lang doon. Not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, but exhorting one another. Nandyan yung exhorting. Kaya nga, pagpunta mo ng church, nagpunta ka ng church para doon ka manalangin, doon ka magsamba, at makarinig ka rin ng exhortation. Ang ibig sabihin, message. Kaya doon, ito, Biblia ang nagsasabi dito, na importante ang gathering. Kung ikaw ay totoo na mananampalataya, ikaw ay totoong tumanggap kay Kristo at ikaw ay totoong ligtas na walang dahilan na hindi ka umattend ng gathering for worship, walang dahilan na hindi ka umattend ng worship dahil sa ikaw ay totoong anak na ng Diyos. So, very clear. Sinabi ko rin noong nakaraan at paulit-ulit kong sinasabi ito pag tayo ay nagle-lecture sa church na pwede tayong magsamba kahit saan. Ngunit ang official worship ay yung gathering natin sa church. Kaya very clear po. Very, very clear dito. At nais ko rin i-remind yung sinabi ko previously, na nagsisilos ang Diyos. Bakit po? Dahil ang mga tao, kung sa Sunday, kung saan sila. Nasaan yung mga tao sa Sunday? Yung iba nasa diskuan. Nasa diskuan, sumasayaw, nakikipag-date, o kagustuhan ng laman. Ang sinusundan. So, ibig sabihin, hindi Diyos ang kanilang sinasamba, kundi ang dyablo. Kasi yun ang gusto ng dyablo. Yung iba, nasaan sila? Nasa sabungan. Bukod sa sabungan, nandun sila sa madyungan. So, ibig sabihin, alam naman natin, ang mga ito ay hindi ina-advise ng Bibliang gawin. Kasi ang sugal kasi, ito yung sinasabing game of chance. Ayaw ng Diyos yon, yung game of chance. Pinagbabawal yan noon. At hanggang ngayon. Pero asan?
Ang mga tao pag Sunday, na doon sa sabungan, sa madyungan. Yung iba naman, asan sila? Nasa inuman. Yung iba naman, sa gobyerno. Ang gobyerno naman, lalo na ang DepEd, Department of Education, na siya dapat ang nangunguna na magturo ng makadiyos, makabayan, makakalikasan. Yung sinabi doon, makadiyos, paano ka maging makadiyos? Kung ang linggo na para sa Diyos ay hindi mo ginagawa. Kaya minsan doon tayo pinapalo ng Diyos at hindi binibless ng Panginoon ng DepEd, lalo na sa Region 1, na ginagamit ang Sunday para sa seminar, ginagamit ang Sunday para sa exam, ginagamit ang Sundays para sa activities. Huwag sana, kung totoo na ang Department of Education, kung totoo na ang gobyerno natin ay makadiyos, dapat tayo ang nangunguna, gobyerno ang magtuturo na ang mga tao ay pupunta sa church sa Sunday. Standard ng Diyos yan. 6 na araw para sa atin, 1 araw para sa Diyos. 1 araw na nga, aagawin pa natin. At sa totoo nga lang, hindi naman nasusunod yung 1 araw eh. Mga 2 hours, 3 hours lang. Yung iba na hindi na bumabalik. Pero at least, kaysa yung iba, kung saan sila. Yun nga, sinasabi ko, ang gobyerno, ang DepEd, nagpapaseminar. Ibig sabihin, itong regional director, hindi yan makadiyos. Kasi kung makadiyos yan, regional director, provincial director, kung makadiyos ang mga yan, huwag silang mag-set ng Sunday sa activities. Dapat i-advise nila ang kanilang staff na pupunta sa church on Sunday. Ganon din sana ang mayors, ganon din sana ang governors. Kung talagang makadiyos ang mga ito at gusto nila talagang iporso ang pagiging makadiyos nila at gusto nila talagang i-bless ng Diyos ang bayan, huwag atupagin yung sabungan na pinapaayos. Tulungan ang mga churches, tulungan ang mga tao na pupunta sa church. Hindi yung kung saan-saan. Kaya nga tama yung sabi ng Biblia, I am a jealous God. Subukan mo nga hanapin dyan, yung versikulo na I am a jealous God. Sa Exodus yan, Exodus 20, if I'm not mistaken. Kaya nga sabi ng Diyos, I am a jealous God. Alam po niyo, ang salitang jealousy, dalawa yan. Iba yung human jealousy, iba yung God's jealousy. Iba yung pagsisilos ng tao, iba naman yung pagsisilos ng Diyos. Ang jealousy ng tao, kaya ka nagsisilos dahil sa sinasabing insecurity. Wala kang tiwala sa asawa mo, wala kang tiwala sa girlfriend mo, boyfriend mo, o kaya wala kang tiwala sa kaibigan mo, something like that. Pero sabihin na lang natin, sa pag-ibig, kaya nagsisilos ka because of insecurity. Wala kang tiwala. At hindi nga naman masama yung magsilos kung talagang maibidensya ka. Pero kapag habang karamihan naman sa nagsisilos, walang ebidensya, ang ibig sabihin ito, insecurity. Sa Diyos naman, ang pagsisilos naman ng Diyos ay yung siya ang lumikha sa atin, siya ang nag-bless sa atin, siya ang nagbigay ng ating buhay, siya ang nagbigay ng lahat ng pangangailangan natin, ang hangin, tubig, buhay, proteksyon, siya. Diyos ang nagbigay. Pero sino ang sinasamba natin? O, tingnan natin, Exodus 34:14. Okay? Salamat sa ating staff dito. For thou shalt worship no other God, for the Lord whose name is jealous is a jealous God. Nagsisilos ng Diyos, hindi yung pagsisilos na kagaya ng pagsisilos ng tao, pero yung ang kanyang pagsisilos, yung
Nasasaktan siya dahil siya ang lahat na gumagawa para sa kabutihan ng tao. Pero nasaan ang tao? Alam, pag pumunta ka ng diskuan, ang sinasamba mo, diablo. Pag pumupunta ka ng madyungan, ang sinasamba mo, diablo. Pag pupunta ka naman ng sabungan, ang sinasamba mo, diablo. Pag ikaw naman ay hindi nag-church, you disobey God, nasasaktan ang Diyos. Kasi ang gusto ng diablo, huwag kang magsamba sa Diyos sa Sunday. Ang DepEd, ang government, yung ibang gobyerno natin, nasasaktan ang Diyos kasi ang sinusundan nila yung kagustuhan ng diablo. Kaya nga ang diablo pumapalakpak at masaya kung ang mga tao ay nagsiseminar sa Sunday. Lalo na ang DepEd. Gustong-gusto ng diablo yan sa gobyerno. Activities on Sundays, gustong-gusto ng diablo yan. Kaya doon nasasaktan ang Diyos. Yun ang pagsisilos ng Diyos. Kaya dapat, 6 na araw, gawin natin ang lahat. Pag hindi natapos, itutuloy natin the other week. Para yung Sunday, lahat ng mga government officers, pinono, they will require all the people. Kagaya ng pagre-require ng tao ngayon, ay pagre-require ng gobyerno ng lockdown, face mask, distancing, hindi masama yan. Pero i-require din nila sana na wala ng, o kaya i-require na rin nila na sana ang linggo ay para sa Diyos. Doon tayo i-bless ng Diyos. Kaya, well, balikan natin yung kung gaano ka-importante ang pagsamba sa church. Nakita natin yung versikulo sa Hebreo 10:25 na importante ang pagpunta sa church. Dahil yon ang gusto ng Diyos, kaya nga tayo linikha kaya nga niya tayo niligtas para magsamba sa Kanya. Sino nga ba ang magbigay ng worship? Sino nga ba ang magbigay ng papuri sa Diyos? Sino nga bang magbigay ng honor sa Diyos, kundi ang mga anak lang niya? Kasi yung anak ng diablo, wala, pakitang tao lang ang ginagawa, tayo ang inaasahan ng Diyos. Kaya doon nasasaktan ang Diyos sa atin. Kaya kailangan nito ang gathering. Ngayon, ang sinasabi ko, paulit-ulit, pwede tayo magsamba kung kahit saan, kahit anong oras, pero ang official time at official place kung saan tayo magsamba, na yan ang talagang gusto ng Diyos at standard ng Diyos yan ay sa church. Tingnan natin yung ibang versikulo na magpapatunay na ang pagsamba kahit noong Old Testament ay kailangan gawin natin sa templo. Tingnan natin yung ibang versikulo. Sige nga, i-plus mo. Sa Psalm 132 verse 7, we will go into His tabernacles. Itong tabernacles, ito yung tumutukoy sa building kung saan nagtipon-tipon ang mga tao para magsamba. Kaya noon pa required na. Next. Psalm 151. Praise ye the Lord, praise God in His sanctuary. Ang sanctuary naman, ito ay tumutukoy sa lugar kung saan ginaganap ang worship. Kaya sanctuary, ibig sabihin, makadiyos na lugar. Praise Him in the permanent of His power. Kaya nga natin siya sambahin dahil sa kanyang kapangyarihan, dahil sa kanyang kabutihan sa atin. At tignan pa natin kung merong isang, okay, sa Matthew 21:12. Ganito ang nangyari dito. Nagpunta si Kristo sa templo, Temple of God. So ang ibig sabihin, may templo talaga kung saan nagsasamba ang tao. Yun ang issue dito. Ang gusto kong palabasin dito, anong silbi ng templo? Bakit may templo? Ang temple ay tumutukoy sa church building. Siyempre, ang salitang church kasi tumutukoy sa mga tao. Kaya ang building, yun yung sinasabing temple.
kung saan nagtipon-tipon ang mga tao for worship. Yan ang temple. So ulitin natin yung versikulo. And Jesus went into the temple of God. Okay, nagpunta siya sa templo ng Diyos. Yun nga, church building. And cast out all them that sold and bought in the temple and overthrew tables of the money changers and the seats of them that sold doves. And said unto them, It is written, My house shall be called the house of prayer, but ye have made it as a den of thieves. Ngayon, ang issue dito, nagalit si Kristo. Itinumba niya ang lahat ng mga lamisa dahil ang sabi niya, ang sabi niya sa kanila, nagalit sa kanila dahil ginawa nilang palengke. Ginawa nilang tsindahan. Kasi ang templo, yan po ay bahay ng panalangin. Temple of God, bahay ng panalangin. Yun ay ayaw ng Diyos. Hindi palengke, hindi tsindahan ang church. Kaya doon nagalit si Kristo. Ang ibig sabihin, yung mga tao hindi na nagpupunta sa templo na magsamba, kundi nandun sila para mamalingke at doon sila magtsinda. Kinagalit ni Kristo yan. Dahil ibig sabihin, importante talaga ang pagsamba sa templo. Meron pa ba? Okay, so yun po ang ating ebidensya na kailangan talaga ang pagsamba sa church. Huwag natin kalilimutan yung mga versikulo na yan. Alam niyo ba, kahit 1 or 2 verses is enough. And 3 verses are enough to prove the truth of something or to prove the reality, to prove to prove a certain truth. At yung mga versikulo na yan, pinapatunayan nila yung katotohanan na kaya tayo iniligtas ng Diyos para magsamba. Generally, tayo ay linikha ng Diyos para magsamba. Pero nakakalungkot at doon nagalit ng Diyos bago po ang baha, before the flood, I should say, during Noah. Ang mga tao noon, wala silang gawin kundi kumain, magpakasaya, mag-inom, mag-asawa, wala man lang magsamba. Ngunit salamat na merong Noah, isang tao na nakilala niya ang Diyos. Inutusan ng Diyos si Noah within 120 years na mangaral na merong baha. Kaya kahit galit ang Diyos sa mga tao noon dahil frustrated siya sa mga tao, pero nagbigay pa rin siya ng due process. Ang ibig sabihin, bago niya parusahan ang mundo, ang mga tao, binigyan pa rin sila ng chance. Pero ang problema, hindi nila grab yung opportunity na gagawa ng arko at magsamba sa Diyos. Pero nung dumating na ang baha, magsisi na sila, pero wala na. Kaya darating din ang time na ang mga taong ayaw sumampalataya at ayaw magsamba sa Diyos, darating yung panahon na magsisisi sila, pero wala na. Sa programang ito na pag-aralan natin noon, yung you repent, but it's too late. You have repented, but it's too late. May pagsisisi na may pagsisisi na may time pa. Ngayon, ang pagsisisi, pagtanggap sa Diyos, magsisi ka kung mamatay ka, wala nang silbi ang pagsisisi mo. Kaya sa lahat ng mga anak ng Diyos, ang alalahanin natin, kaya ikaw ay iniligtas ng Diyos dahil gusto niya ni ikaw ay magsamba sa Kanya. Yun nga sabi ko noon na, sinabi ko kanina, generally, kaya linikha ng Diyos ang tao para maglingkod sa Diyos. Pero nasaan ang tao paglingkod?
doon nalulungkot ang Diyos. Kaya nga siyempre, ang inaasahan ng Diyos ngayon, tayong mga anak niya, tayong mga Kristiyano ang dapat na nangunguna sa pagsamba. At kung ikaw ay totoong anak na ng Diyos, sana hindi ka pabigat pa na kailangan susuyuin. Isipin mo na iniligtas ka ng Diyos para magsamba sa Kanya. At alam mo, pag sinunod mo yung pagsamba sa church, maraming benepisyo. Unang-una, maramdaman mo yung presensya ng Diyos. Magkakaroon ka ng spiritual atmosphere na kung saan ang spiritual atmosphere na ito ay nagbibigay ng kapayapaan, satisfaction sa iyong kaluluwa. Pangalawa, i-bless ka ng Panginoon bilang obedient sa pagsamba. Well, salamat po mga kapatid sa inyong pakikinig at muli po, ang programa natin palaging sinasabi ayon sa salita ng Panginoon, people are destroyed for lack of knowledge. Our philosophy is that if you are believing right, you are doing right. Muli po, nais kong imbitahan kayo na magtanong, mag-share, mag-suggest, o kaya meron kayong gustong i-clarify, mag-text lang kayo sa 0917-505-3049, 0933-867-8050. At kung gusto naman ninyo na mag-email po kayo sa docdayogo@yahoo.com. Muli po, ito ang iyong kaibigan, Dr. Chris Dayogo, na nagpapasalamat po sa inyo, sa inyong patuloy na pagsubaybay, patuloy na pag-endorso, at patuloy na pagkikinig sa ating programa. Dakilang Diyos at dakilang Ama na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa inyong kabutihan sa amin. Panginoon, hinihiling po namin na patawarin niyo kami sa lahat ng aming kakulangan, patawarin niyo kami sa lahat ng aming kasalanan. Panginoon, hinihiling ko na i-bless po niyo ang programang ito. Sana po magamit ito na makatulong para ang mga tao malaman ang katotohanan, para naman ang mga Kristiyano may encourage, at para naman sa tagapakinig na hindi paligtas, magkaroon ng kaalaman, magkaroon ng kalinawan upang tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Panginoon, hinihiling ko po na i-bless po ninyo ang aming bansa. Sana po patuloy po kayo na magbigay ng proteksyon sa amin. Naniniwala po ako, Panginoon, na kayo pa rin ang Diyos na pinakamakapangyarihan na pwedeng po control sa COVID na ito. Minsan, naniniwala po kami na maaring minsan ito ay palo para sa mga tao na imbes na maglingkod sa inyo, gumagawa ng masama, kung saan-saan sila sa Sunday, imbes na ikaw ang sambahin. At alam po namin na walang imposible kung gustuhin po ninyo na mawala ang COVID na ito. Pero Panginoon, pag wala na ang COVID na ito, makakabalik po kami sa normal na ministry kung saan namin puntahan ang mga tao at turuan sila ng tama, ipaliwanag, i-share, ibahagi ang iyong salita sa kanila. Kaya Panginoon, in your time, Panginoon, hinihiling namin na sana mawala na ang COVID na ito. Tulungan din ninyo kami na magkaroon ng disiplina sa aming sarili. I-bless din ninyo ang lahat ng government officers na magkaroon ng takot sa inyo, na imbis na yung korupsyon, mangurap sila, sana po magkaroon sila ng takot at pagmamahal sa mga tao. Ganon din, Panginoon, hinihiling ko na lahat po ng tagapakinig, tulungan ninyo sila, i-bless po ninyo ang kanilang buhay. At hinihiling ko rin na i-bless po ninyo ang mga staff dito
sa programang ito at sana po patuloy ninyo silang gamitin, patuloy ninyo kaming gamitin para sa programang ito at para sa kabutihan po o kaya para po sa kaalaman ng mga tao ng katotohanan. Muli po, i-bless po ninyo ang lahat ng tagapakinig at ang kanilang family. Sa pangalan ni Jesus, itong aming dalangin. Amen. Salamat po sa inyong pagkikinig. God bless.